Duterte, sinupalpal si Marcos. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Noong nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labis ang pasasalamat ng mga Pilipino sa War on Drugs campaign nito na nagresulta sa pagbaba ng kriminalidad sa buong bansa. Sa panahong yun, mga malalaking paggawaan o laboratorio ng illegal na droga ang sinasalakay ng mga otoridad. Pero ngayon, sa loob ng 2 taong pag-upo ni Marcos Jr. sa Malacanang, ay ipinagyabang niya ang 44 bilyon umano na halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa ilalim ng kanyang administrasyon. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted of more 44 billion worth of illegal drugs, saad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagmamalaki pa ni Marcos Jr., bumaba na rin umano ang krimen sa buong Pilipinas. We noted an overall decrease in crime rate and an improvement in crime solutions efficiency, but this is not enough, ani Marcos Jr. Bagay na hindi ramdam ng mga Pilipino. Sa katunayan, ayon sa Forbes, ang Manila ang pang-5 sa pinakadelikadong syudad sa buong mundo para sa mga turista. Samantala, hindi naman bumilib si dating Pangulong Duterte sa mga sinabi ni BBM sa huli nitong State of the Nation Address o SONA patungkol sa war on drugs at peace and order. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi yan ang pinag-uusapan sa droga because droga is being manufactured everywhere, giit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tungkol naman sa tumataas na krimen na nagdulot ng takot sa mga Pilipino, sinabi ng dating Pangulo na sa panahon niya, mahigpit ang kanyang utos sa kapulisan na magtrabaho para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga pulis. Ayan, nakikinig yung mga pulis. You solve that problem or I will solve the problem for you and I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, wala ka na, kasayang ng bayan. Kalaki ng sweldo ninyo, kiit ni dating Pangulong Duterte. Samantala, nagpaliwanag ang Philippine National Police hinggil sa utos nitong tanggalan ng security personnel si Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, kulang na kulang ng mga pulis ang Metro Manila dahilan para tanggalan ng security personnel ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng mismong utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbet, kung saan 75 tauhan mula sa Police Security and Protection Group o PSPG ang sinibak mula sa tanggapan ni BP Sara. Giit ni Marbel, nahihirapan ang kanyang mga pulis sa trabaho sa Metro Manila dahil sa kulang na kulang ang bilang nila. Yung security ng Vice President sa amin, it's under the Presidential Security Command, and what we are doing right now, especially sa NCR na kulang-kulang ang tao. Nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Even mga general namin, yung mga retired general, we have to get all our people kasi sabi ko nga, ang computation for every policeman is about 500 police na kailangan mo. And tingnan ninyo yung mga police namin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people can't work anymore. Puyat na puyat sila. Sino pa ang papalit sa kanila? Ayon kay General Romel Francisco Marbel, Chief ng PNP. Giit pa ni Marbel, hindi naman kailangan ni BP Sara ng napakaraming pulis kaya tinanggal nila ito at ipinauubaya na lamang nila sa poder ng militar para bantayan ang pangalawang Pangulo. So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan. Tinanong naman namin, hindi naman po natin tinanggal. Kinausap namin ang PSPG natin, yung Chief of Staff ng ating BP, na yung mga tao kasi marami na sila. Mostly that's a part. Ito ng military. Kasi PSG ang nagbabantay sa President at more of military. Dagdag pa nito. PNP, tudulinaw sa isyu sa pagtanggal ng mga security personnel ni BP Sara. Pero hindi naman umano kalakihan ang bilang na kinuha kay BP Sara. Wala rin umano silang sinisingle out dito, lalo na sa mga Duterte. Dahil kahit ang mga general nila ay kailangan ding bawasan ang security detail para idagdag sa Metro Manila. No, we will not give the numbers but hindi naman ganun kalaki. We are making sure na tama yung security niya
because kahit paanong mangyari, part po na trabaho ng police to secure everybody. Ang sinasabi lang natin, we need more policemen on the ground kasi sinasabi we just single out. No, hindi po. Even retired generals, you have to remove yung mga security nila. Kailangan po namin sa ground, giit ni Marbel. PNP, nagkukulang ng pulis sa NCR pero nagposte ng maraming pulis sa Davao mula sa nasabing rason ng PNP. Bahagyang naguluhan ang ilan sa mga netizens at bakit naman hindi kukulangin ang puwersa ng PNP, iilang daan ba ang ipinadala nila sa Kingdom of Jesus Christ religious compound sa Davao City at Sarangani Province nitong Hunyo 2024. Ito yung mismong araw na inatake ng dangdaang armadong kapulisan, pinagsanib ng puwersa ng PNP Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group para umano magsilbi ng warrant of arrest. Hindi lang mismong mga manggagawa at miyembro ng KOJC ang napatanong kung bakit ganoon karaming puwersa ang kailangan magsilbi ng arrest warrant, maging ang netizens. Takang-taka rin sa puwersa ng kapulisan na animo sa sabak sa gera sa dami ng kanilang bilang maliban sa mga armas na kanilang dala. At ngayon, kung makikita sa palibot ng KOJC Central Headquarters sa Davao City, nakaposte ang napakaraming pulis para saan na naman. Tapos biglang ipupull out ang security details ni VP Sara at ang rason, kulang umano ang bilang ng kapulisan sa Metro Manila. Ano ang masasabi nyo tungkol rito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Maraming salamat sa panunood.